Bago ang lahat, hello Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Rex, nakatira dito sa Dasma, Cavite. Pero itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan ko ito. Noong minsang magbakasyon ako sa lugar ng Siquijor, sa probinsya ng aking ama. Dekada 80, sa napakatahimik at madilim na daan, ay kasalukuyan akong nagmamaneho ng sasakyan papunta sa baryo ng abuela ko. Magbabakasyon kasi ako ng ilang linggo sa bahay ni Lola Edith. Dahil sa matagal-tagal na rin akong hindi nakadalaw sa mga magulang ni tatay. Nang nasa party na ako ng walang kabayan ay bigla ko na lamang natapakan ang preno. Dahilan kaya't sumadsad sa kalsada ang gulong ng sasakyan. Mula kasi sa talahiban at nagtataas ang mga puno sa gilid ng daanan, ay bigla na lamang may lumitaw na babae at mabilis na nagtatatakbong patawid. Mabuti na lamang talaga at natapakan ko kaagad ang preno. Kundi baka nabundol ko na ang babae. Lintik, muntik na yun ah. Bulalas kong wika at naihampas ko sa manabela ang kamay at napahugot ng malalim na hininga bago lumabas ng sasakyan para tignan ang babae. Noong makalabas na nga ako at makalapit na sa harapan ng sasakyan, ay doon ko malinaw na nakita ang babaeng nakasalampak sa kalsada. Magulo ang buhok nito at sira-sira ang damit, habang ang mga kamay naman ay nakatali. Umiiyak ito at nagmamakaawang tulungan ko raw siya. "Tulungan mo ko, pakiusap. Iligtas mo ko." Muling pagmamakaawang wika ng babae na sa palagay ko, kaidaran ko lamang ito. Kahit naman kasi bahagyang natatabunan ng iilang hibla ng buhok ang mukha nito, ay masasabi kong dalaga pa siya, mga kaswang. "Teka, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong iligtas ang sinasabi mo?" Natatarantang tanong ko sa dalaga at akmang hahawakan na sana ito, nang sa bigla na lamang may sumigaw na lalaki mula sa likuran ko. "Huwag kang lumapit dyan sa kanya. Lumayo ka dyan." Sigaw ng may hawak ng pamalo. Mabilis na nitong nilapitan ng babae at hinawakan sa buhok. Pagkatapos ay akmang kakalad ka rin na pabalik sa talahiban. Nagpupumiglas naman ang babae at pilit na kumakawala sa lalaking sa tingin ko ay mga nasa 40 na mahigit ang edad. "Teka lang ho, nasasaktan po siya." Wika ko sa malumanay na boses sa lalaki. At naisip kong pakiusapan ito nang sa gayon ay bitawan niya ang babae. Manong, kung may problema man kayo, huwag niyo na pong idaan sa dahas. Pwede niyo naman pong pag-usapan ng maayos yan." Muli kong saad sa lalaki. "Huwag kang mangyalam sabi. Hindi mo kilala ang babaeng ito. Mapanganib ang animal na to." Pagmamatigas na sigaw ng lalaki at mukhang wala talaga itong balak na pakawalan ang babae. Awang-awa ako sa kalunos-lunos na sinapit ng babae sa kamay ng lalaki. Dahil nakita kong habang kinakaladkad nito ang babae, ay hinahampas rin ito ng pamalo. Nakita kong sa bawat latay na lumalapat sa babae ay parang umuusok ang balat nito bago masugatan. May nakita akong putol na kahoy sa gilid ng daanan. Saglit ko pang tinignan ng lalaking abalang-abala sa ginagawang pagkaladkad sa babae. Kaya dali-dali ko na iyong dinampot at walang kaabog-abog na inihambalo sa ulo ng lalaki. Dahil sa may kalakasan ang paghambalos ko, kaya naman agarang bumulagta sa lupa ang lalaki at mukhang nahilo yata dahil hindi na nakatayo.
Sa halip ay marahan lamang iyong umungol at iginalaw ang kamay. Mabilis ko nang hinatak ang babae at kaagad nang pinapasok sa loob ng sasakyan. Baka kasi makatayo kaagad ang lalaking nanakit sa kanya. Nang makasakay na ito ay mabilis ko nang pinaharurot ang sasakyan paalis. Sandali ko pang tinignan ang side mirror at sinilip ang lalaking nakabulagta. Nakita kong marahan na iyong bumangon. Kaya bago pa man iyon tumingin sa amin ay mabilis ko nang pinaharurot ang sasakyan. Ayos ka lang ba? Teka, dadalhin mo na kita sa ospital bago pa tayo mag-report sa pulis. Pag-aalalang wika ko sa babae. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng sasakyan kaya nakita ko ang kabuuang anyo ng babae. Nakita kong napakaganda niyang babae. Kahit na badungis ito ay nakikita kong malapursilana ang kanyang kutis at maliit ang muka na may mapupungay na mga mata at binagayan pa ng matangos na ilong. Huwag na tayong pumunta sa pagamutan. Baka pumunta sila doon at makita ako. Nahintakutang tugon ng dalaga. Sila? Sinong sila? Kuryosidad kong tanong sa dalaga dahil sa iisa lang naman ang nakita ko kanina. Hindi naman sumagot ang babae. Bagkos ay umiiyak lamang ito at panay ang pagpupunas ng mga luhang nag-uunahang bumagsak. Awang-awa ang nararamdaman ko sa kanya at hindi ko alam kung paano siya patahanin at kung ano ang gagawin ko. Huwag ka nang umiyak. Hanggat kasama mo ako, sinisiguro ko sa iyong ligtas ka. Hindi ko hayaang may mangyari sa iyo. Sige, ganito na lang. Kung ayaw mong dalhin kita sa pagamutan, dumiretso na lang tayo sa pulis. Wika ko sa dalaga. Sunod-sunod na iling ang naging tugon niya at sa pagkuwari ko ay mas lalo pa siyang natatakot. Wala akong tiwala sa mga pulis. Huwag mo na akong dalhin doon. Anya pa sa akin at sandaling tumingin. Kung ganun, ihahatid na lang kita sa inyo. Teka, saan ba bandang bahay niyo? Tanong ko sa kanya. Sa malungkot na boses ay sinabi sa akin ng dalagang wala na ang kanyang mga magulang. Pinatay sila ng mga kalalaki ang sumugod sa kanilang bahay at tanging siya lamang ang nakaligtas. Kamuntikan na rin sana ako kanina. Kung hindi ka lang dumating. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Wika niya sa malungkot na boses. Wala yon. Hindi ko kasi kayang makitang may sinasaktang babae sa harapan ko. Ang akala ko nga kanina ay tatay mo ang matandang yon. Kaya hindi mo na ako nangialam. Pero nang makita kong hindi na tama ang ginagawa nito, doon na ako kumilos. Tugon ko sa kanya. Nga pala, ako si Rex. Ikaw, ano ang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang naitanong sa iyo ang pangalan mo. Wika ko sa kanya. Tanya. Ako si Tanya. Maiksing pagpapakilala niya. Noong matapat na kami sa posting may ilaw ay sandali kong itinabi ang sasakyan. Napansin kong napasinghap si Tanya at para bang natatakot siya. Sinabi ko sa kanyang huwag siyang matakot dahil wala naman akong gagawing masama sa kanya. Dito ka lang sa loob at may kukunin lang akong damit sa likuran ng sasakyan. Napansin ko kasing gutay-gutay na ang damit mo. Kuhaan lang kita ng damit. Malumanay kong wika para hindi siya matakot. Pilit naman siyang ngumiti at pagkatapos ay tumango bago ako lumabas ng sasakyan. Pagkabalik ko ay bitbit ko na ang t-shirt na puti at short. Binigay ko iyon sa kanya tapos ay sinabihan ko siyang magpalit na muna ng damit. Sabay talikod sa sasakyan.
Makaraan ang ilang minuto ay narinig kong nagsalita na ang dalagang tapos na siyang magpalit ng damit. Kaya pumasok na ako sa loob at pinatakbo na uli ang sasakyan. Habang bumibiyahe kami ay masinsinan ko siyang tinanong kung saan na siya pupunta. Gayong wala na pala ang pamilya niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung ano na ang gagawin ko. Nakita ko ang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. Kaya't maging ako man ay naguguluhan na rin at nag-isip kung ano ang maitutulong ko sa kanya. May kalayuan pa naman ang baryo ng abuela ko at sa tansya ko ay mga nasa 2 oras pang bibiyahin ko. Kaya't mahaba-haba pa ang oras ng pag-iisip. Hindi naman kasi pwedeng iiwanan ko lang basta-basta sa tabi ng daanan ang dalaga. At baka may mangyari na naman sa kanyang hindi maganda. Hindi, cargo di konsyensya ko pa iyon, mga kaswang. Wala ka bang kaanak na mapupuntahan o kaya ay kaibigan? Tanong ko uli sa kanya. Marahang umiling siya at sinabing wala siyang kaanak at isa pa ay hindi siya pwedeng pumunta sa kaibigan niya dahil nasa iisang baryo lang umano sila naninirahan. Baka pati iyon ay idamay pa ng mga taong pumatay sa pamilya niya. Iniisip kong maigi ang sitwasyon ng mga sandaling iyon dahil sa pagkakaligtas ko sa dalaga ay naging kargo ko pa siya. Ayoko rin naman kasi siyang iwan na lamang basta-basta kung saan-saan. Isama mo na lang ako pakiusap. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa iyo. Pagsusumamong wika ng dalaga sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at hindi makapaniwala sa sinabi. Tiga lang sandali, sambit ko. At hindi alam ang susunod na sasabihin. Sige na Rex, isama mo na ako sa inyo. Wala na talaga akong mapupuntahan. Pansamantala lang naman, kapag nakakabawi na ako, pangako, aalis na ako. Aniya pa at hinawakan ang kamay ko. Nang hawakan ng dalaga ang kamay ko ay hindi ko alam kung bakit parang nahipnotismo ako at sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. At wala akong ibang naging tugon kundi ang tumangon na lamang. Payak ang mga ngiting pinakawalan ng dalaga at nagpasalamat. Habang binabaybayin namin ang daanan ay nag-isip ako kung ano ang ipapalusot kong sasabihin sa lola ko tungkol kay Tanya. Dahil sa paniguradong magtanong iyon kung kaano-ano ko si Tanya at bakit dinala ko ito sa bahay niya. Maya-maya pa ay may naisip na akong paraan. Sinabi ko kay Tanya ang tungkol sa naisip ko. Hindi naman siya nagdadalawang isip at agaran ng sumang-ayon. Sigurado ka bang pumapayag kang ipakilala kitang nobya sa lola ko? Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanyang nakita lang kita sa daan at niligtas. Paniniguradong tanong ko sa kanya. Oo Rex, siguradong sigurado ako. Walang kagatol-gatol na tugon niya. Napatango na lamang ako at pagkatapos ay sinabi ko sa kanyang ayusin niya ng bahagya ang buhok niya at magsuklay siya para hindi maghinala si Lola Edith. Tumango naman siya at agaran na ngang inayos ang sarili. Mabusisi naming pinag-uusapan ang tungkol sa kung ano ang gagawin namin at kung ano ang dapat sabihin sa abuela ko. Makalipas ang ilang sandali at nakarating na kami sa bahay ng abuela ko. Itinigil ko na ang sasakyan at napahinga ng malalim. Pagkatapos ay tinignan si Tanya at nginitian. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at gumanti ng ngiti. Hinubad ko ang suot na jacket at ipinasuot sa kanya para hindi mapansin ng lola ang mga sugat niya sa braso.
Kapag nagtanong si Lola sa iyo, huwag mo na lang masyadong sagutin. Ako na ang bahala sa kanya. Saan ko pa sa kanya at pagkatapos ay inaya ko na siyang bumaba. Makaraan ang ilang saglit, hindi pa man ako kumakatok sa pintuan ay bumukas na iyon. At iniluwaroan ng abuela ko at ang pinsan kong si Muna. Kaagad na yumakap ako at kinumusta siya. Tuwang-tuwa naman ang abuela ko. Pero noong matuon ang pansin niya kay Tanya, ay ipinakilala ko sa kanila ang dalaga bilang nobya ko. Hindi naman nagtanong pa ang abuela ko. Sa halip ay pinapasok na niya kaagad kami at itinuro ang silid tulugan namin. Pasensya na po Lola kung 10 oras na kami ng gabi nakarating. Medyo sa huling roro kasi na sinakyan namin ay medyo maalon. Kunwaring wika ko sa kanya. Ngumiti naman ang abuela ko at nagwikang magpahinga na muna raw kami ni Tanya at magpapahatid na lang siya ng pagkain kay Muna sa silid namin. Dahil alam niyang pagod kami sa napakahabang biyahe. Tumingin ang abuela ko kay Tanya at kumunot ang noot, tinitigang maigi. Sabay nagtanong kung ayos lang ba ang dalaga. Bigla akong kinabahan sa pag-aakalang baka malaman ni Lola na nagsisinungaling kami ni Tanya. Bakit parang namumula ang pisngi mo, iha? Ayos ka lang ba? Tanong muli ni Lola Edith at mas lalo pa itong lumapit kay Tanya. Mabilis naman akong lumapit sa abuela ko at nagwikang, nakatulog po kasi kanina si Tanya, Lola. Ayun, nauntog yung pisngi niya sa bintana ng sasakyan. Mabuti na lamang talaga at mabilis akong nakapag-isip ng irarason. Sa palagay ko naman ay naniwala ang abuela ko dahil umatras siya ng bahagya at ngumiti. O siya, bukas na tayo magkwentuhan. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo. Wika pa niya at nagpaalam ng lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ay tinignan ko ang pisngi ni Tanya. Hindi ko kasi napansin kanina ang pamumula ng pisngi niya na halatang nasampal ng napakalakas. Pinaupo ko siya at sinabihang kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo para idampi sa pisngi niya. Nang sa ganun ay medyo kumupa ang pamamaga at pamumula ng pisngi niya. Umiling naman siya at nagsabing wag na. Huhupa rin naman kaagad ang pamamaga at pamumula ng pisngi niya. Magpahinga na lamang umano kami. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo nga, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tugon niya. Ilang saglit pang lumipas ay may kumatok na sa pintuan. Noong pagbuksan ko iyon ay ang pinsan ko palang si Muna. May bitbit na itong pagkain kaya tinulungan ko na siyang buhatin iyon. Pagkatapos ay inilagay ko na sa maliit na mesa. Matapos mailapag ni Muna ang iba pang pagkain ay nagpaalam na itong lalabas na. Nagpasalamat naman ako at pagkatapos ay inayos ng pagkain. Halika na, kumain na tayo. Tawag ko kay Tanya. Sandali siyang tumingin sa pagkain at nagsabing hindi daw siya nagutom. Mauna na lang daw akong kumain at magpapahinga na siya. Naisip kong marahil ay dinaramdam niya ang nangyari sa kanya at sa pamilya niya. Kung kaya't hindi ko na siya pinilit na kumain. Matapos kong kumain ay tinakpan ko na iyon at sinabihan siyang kapag nagugutom na siya ay kumain na lamang siya. Nang matapos na nga akong kumain mga kaaswang ay inayos ko na ang higaan namin. Sa lapag ako natulog at siya naman ay sa katre. Dahil sa labis na pagod ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa paglipas ng mga oras ay bigla na lamang akong naalimpungatan. Gawa ng nakarinig ako ng mahihinang pag-angil at para bang nasa loob ng kwarto lamang. Naging maalinsangan na rin ang buong paligid at nakalanghap ako ng napakabahong amoy.
Babangon na sana ako nang walang ano-ano'y. Nahagip na mga mata ko ang dalaga. Naaaninagan ko siyang nakaupo ito sa gilid ng higaan at nakatalikod mula sa kinaroroonan ko. Magsasalita na sana ako para tanungin siya kung bakit gising pa siya. Subalit noong naging malinaw na ang paningin ko sa dilim, ay nakita ko siyang walang damit. Buhaghag ang mga buhok niya at parang hinihingal na sumisinghap-singhap. Tapos ay nakita kong nilalagyan niya ng sariling laway ang mga sugat niya sa katawan. Maya-maya pa, hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o totoo. Sa kadahilanang nakita kong may mga balahibong nagsisipagtubuan sa buong katawan ng dalaga. Maging ang mga kuko nito sa kamay ay humaba rin ng napakatulis. Para bang sa isang iglap lang, ay biglang ang kaninang dalagang nakita ko ay naging isa ng matandang may makukunat na balat at mga balahibong animoy. Balahibo ng baboy ramo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at pakiramdam ko ay ginapangan ako ng kilabot sa katawan. Lalo na noong lumingon ang dalaga at tumingin sa akin ang nagbabaga niyang mga matang namumula. Halos himatayin na ako sa labis na takot. Hanggang sa sunod-sunod na tapik sa balikat ko ang nagpagising sa akin. Nang idilat ko ang mga mata ko ay umaga na pala. At ginising na ako ni Tanya. Napabulalas pa ako ng aswang at agad na napabalikwas. Mukhang hindi yata maganda ang tulog mo. Malumanay na tanong ng dalaga. Nahihiya naman akong tumingin sa kanya at kakamot-kamot sa ulong humingi ng pasyensya. Kung napalakas ang boses ko at kung ano-anong salita ang lumalabas sa bibig ko. Ngumiti naman ang dalaga at nagsabing lumabas na raw ako ng kwarto para makapag-almusal na. Matapos siyang magsalita ay sinundan ko na lamang siya ng tingin habang papalabas ng kwarto. Habang tinitignan ko nga si Tanya Sir Casper, ay napakunot noo ako at nagtataka. Gawa ng kagabi lang ay napakaraming galos at sugat sa katawan ni Tanya. Siguradong sigurado ako dahil nakita ng dalawang mga mata ko iyon. Pero bakit ngayon ay bigla na lamang nawala na parang bula at ni bakas ng sugat ay wala akong makita. Napapailing na lamang ako at napapakamot sa ulo ko. Matapos ko ngang nakapag-ayos ay lumabas na ako ng silid. Nadatnan kong nagkwekwentuhan sa sala si Tanya kasama si Lola Edith at si Muna. Nagulat pa ako ng bahagya dahil sa napakabilis namang makuha ni Tanya ang loob ng abuela ko. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, napakasungit at hindi pala kaibigan ng abuela ko. May lahi itong Kastila, kaya nga palagi lamang itong sa loob ng bahay. At kung may kaibigan man ito mga kaaswang, ay pili lang. Dahil nasanay ito sa mahigpit na pamilya. Mahigit 10 taon din kasi akong tumira noon kay Lola Edith, kaya kilala ko ang ugali niya. Maging ang pinsan kong si Muna ay nagmana rin kay Lola Edith. Pihikan rin sa kaibigan at ayaw na ayaw ng may bumibisita sa bahay na ibang tao. Kaya labis-labis ang pagtataka ko. Dahil ang bilis nilang nakagaanan ng loob si Tanya. Sa kabilang dako naman ay natuwa ko dahil ang buong akala ko'y mahihirapan akong kumbinsihin ng abuela ko tungkol kay Tanya. Ay nako, anong oras ka na nagising? Mabuti pa itong nobya mo dahil nakapagluto na at nag-almusal na kami. Abay, hindi mo naman sinabing napakasarap palang magluto ni Tanya. Kuhang-kuha niya ang panlasa ko. Masayang wika ng abuela ko. Tatayo na sana ito para samahan ako sa kusina. Pero agad na pinigilan ito ni Tanya at nagsabing
Siya na raw ang maghahanda ng pagkain sa akin. At talagang napakaswerte mo dito sa nobya mo, apo. Bukod sa paganda at masarap ng magluto, abay napakamaasikaso pa. Wala ka nang hahanapin pa. Nakangiting wika pa ng abuela ko. Nahihiya naman akong napapangiti na lamang kay Tanya. Sige po, Lola. Maiwan ko na muna kayo ni Muna dyan. Ngiting wika ng dalaga at inaya na akong pumunta sa kusina. Nang nasa kusina na kami ay naghanda na siya ng pagkain at pagkatapos ay umupo na sa harapan ng mesa. Kahit na nakangiti si Tanya, ay nakikita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Mamaya, samahan mo akong pumunta sa bayan. Wika ko sa kanya matapos humigop ng kape. Tinanong niya ako kung ano ang gagawin namin sa bayan. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang bibili kami ng damit niya dahil baka mahalata ni Lola na wala siyang mga damit na dala. Napansin kong parang nahihiya ang dalaga at napayo ko. Nakakahiya naman. Nakakaistorbo na nga ako sa'yo tapos bibilhan mo pa ako ng mga gamit. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Isa pa ay, kailangan nating bumili ng mga gamit mo para hindi tayo mahalata. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Teka, di ba may mga galos at sugat ka? Nasaan na? Napansin kong mabilis nang nag-iwas ng tingin ang dalaga at pagkatapos ay tumayo siya. At nagwikang kung wala na raw akong kailangan ay babalik na daw siya sa sala. Sinundan ko na lamang siya ng tingin habang naglalakad palabas ng kusina. Noong sumapit na ang alas 9 ng umaga ay pumunta na kami ni Tanya sa bayan. Habang binabaybay namin ang daanan ay napansin kong parang hindi mapalagay ang dalaga. Naisip kong baka natatakot siyang makita ng taong nanakit sa kanya. Sinabihan ko siyang huwag mag-alala at ipanatag niya na ang sarili. Dahil pinapangako ko sa kanyang walang sino man ang maaaring kumanti sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit ginawa sa pamilya mo ang karumal-dumal na pangyayari. Ayaw rin naman kitang piliting magkwento. Panimulang wika ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at yumuko. Humingi ako ng pasyensya sa kanya dahil muli kong inungkat ang tungkol sa pamilya niya. Makaraan lang ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bayan. Binilhan ko siya ng damit at namalengke na rin kami. Habang namimili ng karni si Tanya ay napansin ko ang isang matandang babaeng panay ang tingin sa gawin ng dalaga. Yun bang parang kinikilala niya ng maigi ang dalaga, mga kaswang? Hindi ko na sana papansinin ng matanda. Kaya lang, mga kaswang, noong tignan ko ulit ito ay iba na ang paraan ng pagkatitig nito sa dalaga. Kung nakakamatay nga lang ang mga titig na ipinupul nito sa dalaga, ay baka bumulagta na si Tanya sa lupa. Takte, bakit naman ganoon kung makatitig ang matandang iyon kay Tanya? Kilala ba niya ito? Tanong ko sa aking isipan. Nakita kong may isa pang lalaki ang lumapit sa matanda at nag-usap ang mga ito habang nakatingin sa dalaga. Sa pagkakataong iyon ay medyo naalarma na ako. Kaya't nilapitan ko na si Tanya at sinabihang dalian na niyang pumili para makauwi na kami. Sa palagay ko ay hindi naman yata ako nahalata ni Tanya dahil hindi naman ito nagtanong pa. Bagkos ay tinuro niya ang napiling karne. Matapos kong bayaran ng karne ay tinanong ko siya kung may iba pa ba siyang kailangan. Umiling naman siya at nagsabing wala na siyang ibang bibilhin pa, kung kaya't inaya ko na siyang umuwi. Noong sinubukan kong sipatin ng matanda ay hindi ko na iyon nakita pa sa kinatatayuan kanina. Ayos ka lang ba? Parang kanina ka pa hindi mapalagay.
Tanong sa akin ng dalaga nang bumiyahe na kami. Wala. Naalala ko kasing may gagawin pa pala ako ngayon. Kaya kailangan na nating umuwi. Pagdadahilan ko sa kanya. Ganun ba? Pasyensya ka na kung matagal akong mamili. Paghingi ng paumanhin niya, sinabayan ko naman siyang ayos lang. Magtatagal pa sana kami kung wala talaga akong gagawing trabaho. Ako nga ang dapat na humingi ng pasyensya kasi inaya-aya kitang pumunta ng bayan. Tapos nagmamadali lang rin pala akong umuwi. Wika ko pa sa kanya. Sinabi niya namang nabili na niya ang mga kailangan niya. Kaya tuwag na akong mag-alala. Makaraan ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Habang inaayos ko ang mga pinamili namin sa kusina, ay magiliw namang nakikipagkwentuhan si Lola Edith kay Tanya. Naku naman Lola, parang ayaw niyo nang maghiwalay sa isa't isa ni Tanya ha. Kanina lang bago kami umalis nagkukwentuhan na kayo. Tapos pag-uwi namin, nagkukwentuhan na naman kayo. Paberong wika ko sa abuela ko. Inirapan naman ako ni Lola Edith at sinabihan ngayon nga lang raw niya nakilala at nakasama ang nobya ko. Ipagdadamot ko pa umano. Hayaan mo na kami ng nobya mo. Magkasama naman kayo sa gabi eh. Sa gabi ka na lang bumawi. Nakakalokong wika ng abuela ko at mabilis nang hinila palabas ng kusina si Tanya. Narinig ko pang naghahagik-gikan ng dalawa habang naglalakad palabas ng kusina. Napapailing na lamang ako at napasambit sa sariling. Ay nako, kung alam lang ni Lola ang totoo, ano kaya ang magiging reaksyon nito? Sa paglipas ng mga araw ay naging maayos naman ang dalaga. Napapansin kong unti-unti na itong nakaka-recover sa nangyari. Subalit Sir Casper, may mga pagkakataong nagigising ako ng hating gabi sa kadahilanang nakakalanghap ako ng mabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid. Napakaalinsangan rin ng buong paligid at para bang wala man lang kahangin-hangin na pumapasok sa bintana. Gayon sa mga panahong ito ay halos tad-tad ng puno ang buong lugar. At napakalamig ng panahon noon kahit walang electric fan. Kapag tinitignan ko naman ang bintana ay nakatiwangwang iyon. Wala rin sa higaan si Tanya. Noong una ay naisip kong baka nagbabanyo lang. Pero noong lumipas na ang ilang gabi ay medyo nag-isip na ako. Dahil sa imposible namang sa tuwing nagigising ako ay palagi na lamang wala ang dalaga sa kinahigaan nito. Kapag sinusubukan ko naman siyang hintayin bumalik sa higaan, ay hindi ko na namamalayang muli na pala akong nakakatulog. Hanggang sa isang umaga, hindi ko na natiis pa ang kuryosidad na tumatakbo sa aking isipan. Habang nagkakape kaming dalawa ay tinanong ko si Tanya kung saan siya nagpunta kagabi. Nagising kasi ako nung maghahating gabi na at wala siya sa higaan niya. Sandaling tumigil sa ginagawa ang dalaga at saka nagwikang nagbanyo lang raw siya. Tuwing gabi raw kasi ay hindi niya maiwasang magbanyo. Simula noon pa man ay ugali na niya raw magbanyo tuwing sumasapit ang hating gabi. Matapos kong marinig ang paliwanag ng dalaga ay nakaramdam ako ng hiya. Dahil pagkaisipin nitong pinapakialaman ko na siya at inalam kung saan siya nagpupunta. Ngunit sa kabilang banda mga kaaswang ay may pagdududa akong nararamdaman. Gawa ng may mga pagkakataong kapag nauna akong nagigising sa dalaga ay nakikita akong may bahid ng putik ang paa niya. Yun bang parang nanggaling siya sa labas ng bahay nang nakapaa. Pasensya ka na kung naging matanong ako. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo baka mamaya mapano ka pa. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya. Ayos lang yun. Naintindihan naman kita.
Anya pa sa akin, nang matapos na siyang magkape ay tinawag siya ni Lola Edith at inaya sa labas ng bahay. Habang tinatanaw ko nga sila mula sa bintana ng kusina, ay may napapansin akong kakaiba sa dalaga. Sa ilang araw naming magkasama ay noon ko palang iyon napansin sa kanya. Maigi kong pinagmamasdan ng dalaga habang kausap si Lola Edith. At doon nga ay nakita kong hindi siya nakatitig ng diretso kay Lola. Kapag tumitingin siya ay saglit lamang at agaran ding iniiwas ang paningin sa abuela ko. Ano kayang tinatagong sekreto ni Tanya? Bakit hanggang ngayon ay umiiwas pa rin siya kapag tinatanong ko siya tungkol doon o sa pamilya niya? Kapag sinasabihan ko siyang puntahan namin sandali ang labi ng mga magulang niya, palagi na lamang siyang tumatanggi. Mga katanungang namutawi sa aking isipan. Gawa ng ilang araw na kaming magkasama, ngunit hindi ko man lang alam ang totoong pagkatao niya at kung bakit gusto siyang patayin, bakit pinatay ang pamilya niya. Kailangan kong alamin kung ano na ang nangyari sa pamilya ng dalaga. Hindi naman pwedeng habang buhay na lamang siyang magtatago. Alam kong darating at darating rin ang panahong mahanap siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Sambit ko pa sa sarili. Nang araw ngang iyon mga kaaswang ay napagpasyahan kong balikan ang dating pinangyarihan kung saan ko nakita si Tanya. Dahil malamang sa malamang ay sa malapit lamang doon nakatira ang dalaga. Pumasok na ako sa kwarto at nagbihis ng damit pang alis. Nang matapos na akong magbihis ay lumabas na ako, bitbit ang bag. Sakto namang nakasalubong ko si Tanya. Nakangiti siyang tinanong ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman sa kanyang may dadalawin lamang akong dating kaibigan at babalik rin ako kaagad kinahapunan. Ganoon ba? Sige, mag-iingat ka. Tugon niya. Sinabihan ko naman siyang kapag may kailangan siya ay sabihin niya lang kay Lola o kaya kay Muna. Tumangaw lamang siya at pagkatapos ay hinatid na niya ako palabas ng bahay. Ginamit ko ang motor ng pinsan ko para mas mapadali ang pagbabiyahe ko. Isa pa ay para makabalik rin ako kaagad. Nang sa gayon ay di mahalata ni Tanya ang gagawin kong pag-alam tungkol sa pamilya nito. Ang nais ko lang naman ay matulungan siya kaya ginagawa ko ito. Makaraan nga ang ilang sandali ay bumiyahe na ako papunta sa lugar kung saan ko unang nakita si Tanya. Noong naroroon na ako sa lugar na pinangyarihan ng gabing tinulungan ko ang dalaga, ay itinigil ko sa gilid ng daanan ng motor at tinanaw ang talahiban kung saan lumusot ang dalaga noon. Boy, anong ginagawa mo dyan? Naguba ba imong motor? Boses ng matandang lalaki ang narinig ko mula sa likuran ko. Opo manong, nasiraan po ako ng motor. Di ko alam kung bakit bigla na lamang tumirik eh. Pagsisinungaling kong wika sa matanda nang balingan ko ito. Marahan naman siyang lumapit at nagwikang. Ganoon ba? Siya sandali at tatawagin ko lang ang apo ko. Malapit lamang kami dito nakatira. Sige po, maraming salamat po manong. Tugon ko. Mula sa kinatatayuan ko ay nakatanaw lamang ako sa matandang naglalakad papasok sa talahiban kung saan lumabas si Tanya noon. Noong mawala na ang matanda sa paningin ko ay dali-dali akong lumapit sa dinaraanan nito. At noon ngang hawiin ko ng bahagya ang damo ay nakita kong may maliit na daanan iyon. Sinubukan kong pumasok pa ng bahagya at naglakad ng ilang hakbang. Di nga kalaunay natanaw kong may mga kabahayan sa unahang bahagi. At sa pakiwari ko ay para iyong purok. Naisip kong marahil ay shortcut lamang ang maliit na daanan. Bumalik na ako sa kinaroroonan ng motor ko at nagkunwaring kinakalkal iyon.
Maya-maya naman ay bumalik na ang matanda at may kasama na itong dalawang lalaki. Pagkalapit ay kaagad na tinignan nila ang motor. Mabuti na lang at hindi ka sa gabi natirikan ng motor, bay. Nako, delikado dere kung sakaling gabi ka nasiraan dito ng motor. Wika pa ng isa sa mga tumingin. Delikado po. Bakit naman po? Tanong ko dito. Nakaraang linggo lang, dito tumakbo ang aswang na nakasagupa ni Mang Nestor. Duguan nga ang ulo noon nung bumalik sa purok namin. Ang sabi pa ni Mang Nestor, pinukpok daw siya ng lalaking tumulong doon sa aswang na makatakas. Tugon pa nito na sa tingin ko ay may pagkamadaldal. Samantalang ang isa namang lalaki ay tahimik lamang habang inaalam kung ano ang sira ng motor ko. Sandali akong hindi makapagsalita, gawa ng nagimpal ako sa sinabi ng lalaki. Sapagkat pagwaray ko ay ang lalaking tinutukoy niyang pumukpok doon sa Mang Nestor na sinasabi ay ako iyon. Naisip ko kasing nakaraang linggo lang rin nangyari ang pagligtas ko kay Tanya mula sa lalaking nagnanais pumatay dito. Dagdag pang wika ng lalaki, nakaraan lang ay may sinugod silang pamilya ng mga aswang sa liblib na lugar malapit sa kabundukan. At sa kamalas-malasan ay nakatakas ang anak ng aswang. Kaya nga lahat ng mga tao sa purok namin ay pinag-iingat dahil baka mamaya ay humanap lang ng tiyempo ang anak ng aswang. Anya pa. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ng lalaki o hindi mga kaswang. O baka naman nagkataon lang na may nangyari din sa lugar na iyon bago ko nailigtas si Tanya. Naguguluhan ako ng mga oras na iyon. Dahil sa habang tumatagal na nagkukwento ang lalaki ay parang tumutugma talaga sa nangyari kay Tanya. Yung lalaking humabol sa kanya na pinukpok sa ulo, ang pamilyang namatay at nakatakas ang isa nitong anak, at maging ang pagkakalarawan ng itsura ng aswang at ng dalaga ay parang iisa lang. Oy, wala naman pala itong sira Ayan umaandar na. Bulalas pang wika ng lalaking tahimik lamang na sinusuri ang motor ko. Pinaandar niya ang motor at pinihit ang silinyador. Baka naman nagloko lang siguro kanina, kaya biglang huminto. Wika pa ng isa. Siguro nga, kala ko talaga'y tuluyan ang tumirik itong motor ko. Napapangiting wika ko at nagpakilala ko sa kanila. Magiliw naman silang nakipagkilala rin at tinanong ako kung saan umano ako nakatira. Hindi ko binanggit ang tirahan ng abuela ko. Sa halip ay sinabi ko lang na may bibisitahin lang akong kaibigan sa baryong pupuntahan ko. Ganun ba? Kung gusto mo ay pumunta ka muna sa bahay namin para naman kahit papano ay makapagmerienda ka. Alok pa ng lalaking madaldal na si Julius. Para hindi ako mahalata ay sinabi ko na lamang sa kanilang sa susunod na lamang ako pupunta sa bahay nila. Pasyensya na po, may usapan kasi kami ng kaibigan kong kikitain ngayon. Pero pangako po, sa susunod na araw, pupunta po ako sa bahay ninyo. Wika ko sa kanila. Ngumiti naman ang matanda at nagwikang, sige boy, hihintayin namin ang pagdalaw mo sa bahay namin. Itanong mo lang sa bungad ng purok ang pangalan ko. Ituturo ka nila sa bahay. Kilala kasi nila ako. Wika pa ng matanda na si Mang Mauro. Sige po, pangako. Sa susunod na araw papaunlakan ko po ang paanyaya ninyo. Tugon ko at pinaandar na ang motor. Nagpaalam na ako sa kanila tsaka umalis na. Habang nagmamaneho nga ako mga kaaswang ay samot-saring mga katanungan
ang nasa isipan ko. Naitanong ko rin sa aking sarili, tama ba ang ginawa kong pagtulong sa dalaga? Siya ba talagang tinutukoy ng mga apo ni Mang Mauro? Panay ang pagbuntong hininga ko. At sa pagkawari ko ay parang nagsisi tuloy ako na pinatuloy ang dalaga sa bahay ni Lola. Subalit sa kabilang dako ay may kung anong kirot sa dibdib at sa isiping napakamisteryosang dalaga na si Tanya. Habang bumibiyahe nga ako pauwi ay naitanong ko sa aking sarili, tama ba ang ginawa kong tinulungan ng dalaga? Siya ba talaga ang tinutukoy ng mga apo ni Mang Mauro na aswang? Pero napaka-imposible naman. Kasi noong iniligtas ko ang dalaga ay nakita kong takot na takot ito at walang kalaban-laban sa lalaking nais gumawa ng masama sa kanya. Kaya napaka-imposible talaga. Kung paghihimayin ko naman ang pangyayaring nakita ko at ang kwento ng apo ni Mang Mauro ay halos magkapareho. Pero ang pinagkaiba nga lang ay nakita kong takot na takot talaga ang dalaga. Panay ang pagbuntong hininga ko habang bumibiyahe. Parang nagsisisi tuloy ako na pinatuloy ang dalaga sa bahay ni Lola. Subalit sa kabilang dako may kung anong kirot sa dibdib ko at parang may mali. Ay naku naman. Ano ka ba naman, Rex? Huwag ka munang magpapaniwala kaagad sa mga naririnig mo. Sambit ko pa sa sarili at ipinilig ang ulo. Pinilit kong ipanatag ang loob ko at kinumbinsi ang sariling baka nagkataon lamang talagang may naganap rin sa lugar kung saan ko iniligtas si Tanya. Hanggang sa makauwi na nga ako mga kaswang, ay patuloy pa ring tumatakbo sa aking isipan ang tungkol sa dalagang iniligtas ko. Kung sinong ba talaga siya? Bakit tila ba napaka-misteryosa niyang dalaga? Nang makababa na ako ng motor ay nakangiting sumalubong sa akin si Tanya. Agad na tumahip ang dibdib ko at para bang biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko nang masilayan ko ang napakagandang ngiti ng dalaga at ang nagpupungay nitong mga matang nakakaakit kong titigan. Kumusta ang lakad mo? Malambing na tanong niya sa akin. Ayos lang naman. Tugon ko at ginantihan siya ng ngiti. Gutom ka na ba? Gusto mo ipaghahain na kita? Tanong niya muli. Sandali akong napatitig sa kanya sapagkat simula nang makasama ko ang dalaga ay malambing at maalaga ang ipinapakita niya sa akin. Yung bang tipong wala ka nang hahanapin pa sa ibang babae dahil nasa kanya na ang lahat. Siya ang tipong babaeng gugustuhin mong makasama habang buhay. Hoy Rex, alam kong maganda ako kaya huwag mo na akong titigan. Pabiro pa niyang wika sabay tapik sa balikat ko. Napaiktad naman ako at bahagyang napahiya. Dahil hindi ko lubos akalaing napatitig na pala ako sa kanya. Kaagad na iniwas ko ang paningin ko sa kanya at napapakamot na lamang sa ulo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Aya ko sa kanya dahil wala na akong ibang masabi. Sinabayan niya ako ng lakad habang magiliw na nagkukwento. Nang nakapasok na kami sa loob ng bahay ay nadatnan ko si Lola na nagluluto. Oh, akala ko mamaya ka pa uuwi. Nagkita ba kayo ng dati mong kaibigan? Tanong ni Lola Edith matapos kong magmano. Opo La, nagkita na po kami. Kaya lang may gagawin siyang trabaho kaya umuwi na muna ako. Sa sunod na araw na lang kami magkita uli. Tugon ko sa abuela ko. Ganon ba? Siya sige. Tamang-tama at paluto na itong niluluto namin ni Tanya na minatamis. Sige po,
Magpapalit lang po muna ako ng damit. Wika ko kay Lola. At tinawakan na ang kamay ni Tanya at inaya siyang pumunta sa silid. Nais ko kasing itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Subalit mga kaaswang, noong nasa loob na kami ng silid ay biglang umurong ang dila ko. At hindi ko masabi-sabi sa kanya ang tumatakbo sa aking isipan. Sa malambing na boses ay tinanong niya ako kung may kailangan ba umano ako sa kanya. Kasi hinahanap ko kasi ang damit ko kanina, kaya lang ay hindi ko mahanap. Nakita mo ba? Pagsisinungaling kong sabi na lamang sa dalaga. Sinabi niya namang wala siyang nakita. Baka nasa labahan pa umano. Sandali lang at titignan ko. Wika niya pa sa akin at akmang lalabas ng kwarto para puntahan sa mga labahang damit. Mabilis ko siyang pinigilan sa kamay at sinabihang, Huwag mo nang hanapin. Iba na lang ang isusuot kong damit. Lumapit na nga ako sa cabinet para kumuha ng damit. Sinabi niya namang kung wala na akong kailangan sa kanya ay pupunta lang siya sa kusina para tulungan si Lola Edith maghain ng pagkain. Tumango ako at humingi ng pasyensya sa kanya dahil naistorbo ko siya. Nang makalabas na siya ay napabuntong hininga na lamang ako. Gawa ng hindi ko alam kung papaanong sabihin o saan ako mag-umpisa para maitanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya. Makaraan ng ilang minuto ay lumabas na ako ng kwarto. Pagkarating ko sa kusina ay nakahain na sila. Umupo na ako at nagmerienda na kami ng sabay-sabay. Isang gabi, kasalukuyang nagkukwentuhan kami ni Tanya sa may balkonahe. Nang may matanaw kong figurang naroroon sa malapit sa may puno ng mangga. Noong tinitigan ko iyon ay nakita kong isa iyong lalaki at sa amin nakatingin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinabahan habang panakanakang sinisipat ang lalaki. Medyo naaabot kasi ito ng sinag ng liwanag ng ilaw sa poste. Kaya't batid kong wala pa sa katandaan ng lalaki. At sa palagay ko ay naglalaro lamang sa 30 hanggang 40 ang edad nito. Para maalis ang kabang nararamdaman ko ay itinoon ko na lamang ang pansin ko kay Tanya. Pinilit kong umaktong normal para hindi mahalata ng dalaga at hindi ito matakot. Tara, pumasok na tayo sa loob. Pag-aaya ko sa kanya. Mamaya na, medyo naiinitan pa kasi ako sa loob eh. Kung gusto mo, mauna ka na lang sa loob. Susunod na lang ako mamaya. Magpapahangin lang ako saglit. Anya pa sa akin. Ayaw ko namang iwanan siyang mag-isa sa balkonahe. Kaya sinabi ko sa kanyang sabay na kaming papasok. Mamaya na lang din ako papasok. Baka inaantok ka na. Sige na, mauna ka nang pumasok sa loob. Aniya pa sa akin. Umiling naman ako at nagdahilang hindi pa naman ako inaantok. Naisip ko lang kasing baka kako inaantok na siya at nahihiya lang siyang magsabi. Napangiti naman ang dalaga at nagsabing, hayaan mo. Kapag inaantok na ako, aayain na kitang pumasok sa loob. Tugon pa niya sa akin. Ilang minuto pa ang pananatili namin sa may balkonahe. Nang sa maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng malalakas na kalabog sa may bakuran. Yung bang tipong akalain mong may nalaglag na isang bugkos na bunga ng niyog. Ganoon kalakas ang kalabog na naririnig ko. Agarang napatingin kami ni Tanya sa gawi kung saan banda lumalagabog. Ano yun? Bulalas pang tanong ni Tanya. Habang nakatingin ako sa may bakuran ay sinabihan ko siyang pumasok na sa loob.
At ako na lamang ang titingin kung ano ang bumagsak sa bakuran. Nang balingan ko nga ang dalaga ay napansin kong biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha nito habang nakatanaw sa may bakuran. Napansin ko rin parang may inaamoy-amoy ito na para bang pusang hinahagilap ang pagkain. "Tanya, ayos ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. Natigilan naman siya sa ginagawa at napangiti saglit na napatingin sa akin. Nang magtama ang mga mata namin ay sandali akong natigilan at kinurap-kurap ang mga mata. Dahil sa nakita kong parang biglang nag-iba ng panandalian ang mga mata ng dalaga. Sa paningin ko kasi ay parang naging kahugis noon ang mga mata niya sa ahas. Bago pa man ako makapagsalita ay hinatak na ako ni Tanya papasok sa loob ng bahay. At maigi na niyang isinara ang pintuan at mga bintana. "Teka lang, hindi ko pa natignan kung ano ang lumalagabog sa labas." Wika ko pa sa kanya. "Wag na, wala lang yun. Baka bunga ng niyog lang ang nalaglag." Anya pa at nahahalata ko sa kanya na parang natataranta siya at kinakabahan. "Ayos ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. Nakita ko kasing bahagyang nangangatog ang mga kamay niya. Oo, ayos lang ako." Tugon niya. At nang makumpirma na niya nang nakasara na ang lahat, ay inaya na niya ako na papasok na sa kwarto. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam na ako ng pagdududa sa kanya, sapagkat biglang nag-iba ang ikinikilos niya at para bang hindi siya mapalagay. Noong nasa kwarto na kami ay humiga na siya sa higaan niya at sinabing matutulog na raw siya, kaya matulog na din umano ako. "Sige, matutulog na tayo." Maiksing tugon ko at nahiga na din ako sa pwesto ko. Dahil nga sa nagduda na ako sa kanya mga kaaswang, ay nagtulog-tulugan ako. Sa isip-isip ko kasi noon, aabangan ko ang paglabas niya ng silid namin mamaya. Susundan ko siya kung saan talaga siya pupunta. Sa paglipas nga ng ilang oras at sa tansya ko, ay mga nasa pasado 1:00 na iyon ng hating gabi. Naramdaman kong dahan-dahang bumangon si Tanya at naglakad papunta sa pintuan. Narinig ko pa ang marahang pagpihit ng seradora at kasunod noon ay ang mga yabag ng paang naglalakad palayo. Sinipat ko muna kung tuluyan na bang nakalabas ng silid si Tanya. Pagkatapos ay bumangon ako at mabilis na iyong sinundan. Nang makalabas na ako ng kwarto ay nakita kong naglakad na siya papalabas ng pintuan ng bahay. Kaya't dali-dali na rin akong naglakad at ingat na huwag makalikha ng ingay, upang hindi malaman ni Tanya na palihim ko siyang minamanmanan at sinusundan. Dumiretso sa likuran ng bahay ang dalaga at nang makalabas na nga ng bakuran sa likuran ng bahay ay nakita kong para siyang hindi mapakali. Panay ang pagkamot niya sa braso at katawan at pagkatapos ay naririnig ko ang mayat-mayang pagbuga ng hininga na para bang asong nasusuka. Inakala kong may sakit ang dalaga kaya ganoon ang naging reaksyon nito. Kaya naman napagpasyan kong lapitan na sana siya. Subalit noong akmang ihahakbang ko na ang mga paa ko, ay may natanaw akong figura ng isang lalaking papalapit kay Tanya. Pinilit kong magkubli sa malaking punong nakatumba at matamang pinagmamasdan kung ano ang gagawin. Noong tuluyan ng makalapit ang may kalakihang lalaki, mula sa liwanag ng buwan ay kitang-kita kong nagbabaga ang mga matang namumula at nanlilimahid sa langis na animoy. Ipinangliligo iyon. Sa pagkiwaray ko tuloy ay parang may lahing agta yata ang lalaki o yung tinatawag sa Tagalog nating kapre. "Sumama ka na sa akin kung ayaw mong may mangyaring masama doon sa taong nagligtas sa iyo."
at sa pamilya niya. Wika ng lalaki sa garalgal na boses. Ilang beses ka na bang sabihin sa'yong hindi ako sasama? Lubayan mo na ako dahil hindi ako sasama sa inyo. Tugon ni Tanya. Kami na lang ang tanging natitirang pamilya mo ngayon, Lauren. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pipilitin kitang sumama sa amin at magpakalayo-layo na tayo. Wika pa ng lalaki at dahang-dahang naglakad papalapit sa dalaga. Lauren. Bakit tinawag si Tanya ng Lauren ng lalaki? Isa pa. Bakit kung magpalitan sila ng salita ay parang kilalang kilala nila ang isa't isa? Tanong ko sa aking isipan habang patuloy pa ring pinagmamasdan ang dalawa. Lubayan niyo na ako. Dahil kahit kailan ay hindi ako sasama sa inyo. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. Alam kong ikaw yun kanina pa. Pinagmamasdan mo kaming nag-uusap ni Rex sa balkonahe. Pwede ba? Pakiusap lang. Lubayan mo na ako. Wika pa ng dalaga. Alam ba ng lalaking nagligtas sa'yo kung sino ka talaga? At kung anong uri ang angkan mo? Baka kapag nalaman niya ay kasusuklaman ka niya. Wika pa ng lalaki sa dalaga. Tumigil ka na. Umalis ka na at lubayan mo na ako. Dahil kahit kailan ay hindi ako sasama sa iyo at sa pamilya mo. Pagmamatigas na wika ng dalaga. Na mga oras na iyon mga kaswang ay gulong-gulo na ako sa usapan ng dalawa. Lalo na noong marinig ko ang mga pinagsasabi ng lalaki. Ilang sandali pang lumipas ay nagimbal ako sa nakita ko. Dahil ang kaninang lalaking kausap ni Tanya ay sa isang kurap na mga mata ko ay bigla na lamang iyong naging isang nakakakilabot na aso. Panay ang pag-angil ng nilalang na iyon at para bang dadambahan ang dalaga. Nakita ko namang sinisinghalan ng dalaga ang nilalang, kaya't dahan-dahan iyong naglakad pa atras. Nang makapasok na sa masukal na talahiban ng nilalang, ay nakarinig na ako ng malakas na huni ng wakwak sa paligid. Kasunod noon, ang mabibilis na pagpagaspasa ng mga pakpak. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok at ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Nang tignan ko si Tanya ay nakatayo lamang iyon sa kinaroroonan at hindi ko man lang siya nakitaan ng takot sa sarili. Ilang segundo ko pang pinagmamasdan ng dalaga bago napagpasyahang bumalik sa loob ng bahay. Lumipas muna ang mahigit 10 minuto bago ko naramdaman ang mga yabag ng paang papalapit sa kwarto. Ipinikit ko ang mga mata at muling nagkunwaring tulog. Nang mabuksan na nga ang pintuan ay doon lamang ako nakalanghap ng napakabahong amoy na sumasabay sa ihip ng hangin. Nakakasulasok ang napakabahong amoy na nalalanghap ko at halos masuka ako. Pero pinipigilan ko lang ang aking sarili. Ilang sandali pa ay naramdaman kong humiga na ang dalaga sa higaan nito. Unti-unti na ring nawala ang mabahong amoy na nalalanghap ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, nag-ipon talaga ako ng lakas ng loob na kausapin ng dalaga. Pasado 3:00 ng hapon iyon at kaming dalawa lamang ni Tanya ang nakaupo sa sala. Namamalengke kasi si Muna at si Lola Edith. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at diretsahan ko nang tinanong si Tanya kung sino ba talaga siya at kung ano ang kanyang sekreto. Sabihin mo sa akin yung totoo. Hindi yung nagmumuka akong ingot. Nakita kita kagabing may kausap na agta at tinawag kanyang Lauren. Sino ka ba talaga? Natahimik naman ang dalaga at para bang panandalian siyang nag-iisip. Medyo naiinis na ako ng mga sandaling iyon mga kaswang.
pero pinipilit kong maging mahinahon. Ano? Sabihin mo sa akin kung sino ka ba talaga? Tanong kong muli sa kanya. Mula sa pagkakayo ko ay sinabi sa akin ng dalaga na siya umano si Lauren. Lauren ang totoo niyang pangalan at nagsinungaling siya sa akin tungkol sa kanyang pangalan. Ano pa? Ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Ano ang ibig sabihin ng lalaki tungkol sa binanggit niyang angkan mo? Tanong ko muli sa kanya. Tumingin ng diretso sa akin ng dalaga at nang magtama ang mga mata namin at maklaro ko ang figura sa mga mata niya ay nakita kong baliktad ang replika ko dito. Bahagya akong napatras at nagwikang. Aswang? Isa kang aswang? Oo, Sir Casper. Hindi na bago sa akin iyon. Dahil talamak din sa lugar ng lola ko ang ganong usapin. Nung bata pa lamang ako ay hindi na ito mawala-wala sa usapan nila lola. At tuwing makakarinig ako ng mga usapan nila o kwentuhan nung nabubuhay pa si lolo, ay talagang nakakatakot. At hindi ako makakaihi sa labas nang walang kasama noon. Tara, balik tayo sa kwento. Ang sarap lang maalala. Magpapaliwanag ako, Rex. Hindi ako nananakit ng tao. Maging ang mga magulang ko ay hindi sila nananakit ng mga tao. Napagbintangan lang kami, kaya pinatay ang pamilya ko. Maluhalo ang wika ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong umpisa pa lang? Bakit? Pabulyaw kong tanong. Hindi ko matanggap sa sarili na ang babaeng tinutulungan kong nalagay sa peligro noon ay isa palang aswang. Totoo nga ang sinasabi ng mga apo ni Mang Mauro. At ang tinutukoy nila ay ang pamilya ni Tanya o Lauren. Dapat lang pala sana hindi na kita tinulungan noon. Gigil kong sambit. Kapag ba sinabi ko sa iyo noon ang totoo, tutulungan mo pa kaya ako? Wika ng dalaga sa malamyos na boses. Dagdag niya pang wika, hindi niya ginusto ang mga nangyari. Hindi dapat ang pamilya niya ang sinugod ng mga taong baryo dahil wala namang kinalaman ang pamilya niya. Ngunit kahit anong paliwanag niya sa mga kalalakihang sumugod sa bahay nila ng gabing iyon, ay sarado ang isipan ng mga iyon. Hindi siya pinakinggan at walang habas na pinatay ang pamilya niya. Pero bago pa manasawi ang kanyang ama, pinilit siya nitong makatakas. Umiiyak na ng mga oras na iyon ang dalaga at pilit na ipinapaliwanag ang sarili. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang napalitan ng pagkahabag ang nararamdaman kong galit sa dalaga. At noong matanaw ko mula sa bintana ng bahay na naglalakad na papasok sa loob ng bahay ang abuela ko at ang pinsan ko ay dali-dali na akong naglakad papasok ng kwarto at iniwang mag-isa ang dalaga sa sala. Umiiyak na ng mga sandaling iyon ang dalaga at pilit na ipinapaliwanag niya ang sarili at kung ano ang buong katotohanan. Nang makita ko siyang umiiyak mga kaaswang, ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang napalitan ng pagkahabag ang nararamdaman kong galit sa kanya. Para bang napawi na lamang ang lahat ng pagkainis at galit na nararamdaman ko. Noong matanaw ko nga mula sa bintana ng bahay na naglalakad na papasok sa loob ng bahay, ang abuela at pinsan ko, ay dali-dali na akong naglakad papasok sa kwarto at iniwang mag-isa ang dalaga sa sala. Kaagad namang sumunod ang dalaga at walang patid ang paghingi ng tawad. Dahil nagsinungaling umano siya at hindi niya sinabi sa akin ang totoo. Patawarin mo na ako, Rex. Sasabihin ko naman talaga ang totoo. Naghahanap lang ako ng pagkakataon. Muling pagmamakaawang wika ng dalaga.
Pagkakataon? Kailan pa? Kung hindi ko nalaman ang totoo, hindi mo pa sasabihin. Mariing wika ko sa kanya, pero sa mahinang boses, dahil ayaw kong malaman ng abuela ko ang nangyari. Hindi naman sumagot ang dalaga sa sinabi ko. Sa halip ay, panay lamang ang paghingi niya ng tawad. Gusto ko munang makapag-isip-isip. Iwanan mo muna ako. Wika ko sa kanya. Nakita kong nagpunas ng mukha ang dalaga at marahan nang lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya, ay tsaka pa lamang ako napabuga ng hininga at pasalampak na napaupo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong iyon, mga kaaswang. Kung sasabihin ko ba sa abuela ko ang totoong pagkatao ni Tanya o hindi. Pagkaramdam ko noon ay naipit ako sa dalawang nagbabangga ang mga bato. Dahil kung hindi ko sasabihin kay Lola Edith ang totoo, papaano kung may mangyari sa kanilang hindi maganda? Kapag sinabi ko naman ang totoo, paano na si Tanya? Saan siya pupunta? Habang nag-iisip nga ako ng malalim ay may kumatok sa pintuan. Tumayo ako at binuksan ang pintuan. Insan, sabi ni Lola lumabas ka na daw ng kwarto at magme-merienda tayo. May binili kaming merienda sa palengke. Nakakangiting wika sa akin ni Mona. Hindi pa ako nagugutom. Kayo na lang ang magmerienda. Tugon ko sa kanya at akmang isasara na sana ang pintuan. Subalit mabilis niyang iniharang ang paa at hinatak na ako palabas ng kwarto. Alam mo naman na magagalit si Lola Edith kapag tinanggihan mo ang pagkain, di ba? Kaya halika na at naghihintay na sila sa kusina. Aniya pa at pilit na hinahatak ako. Ito na nga, sasama na ako. Kumakahata ka naman, wagas. Paasik kong sabi sa pinsan ko at nagpatiuna na ngang maglakad ito. Nang makarating na kami sa kusina ay nakita kong katabing nakaupo ni Tanya ang abuela ko. Magiliw silang nagkukwentuhan at nakikita ko sa mga mata ni Lola Edith ang kasiyahan. Saglit na tinapunan ako ng tingin ni Tanya at pagkatapos ay muli na naman siyang tumingin sa abuela ko at nakikipagkwentuhan. Noon ngang nagmimerienda na ako ay pinapakinggan ko lang ang usapan nila at tipid nang umingiti at sumasagot kapag tinatanong. Isang hapon noon, kinausap ako ni Tanya kung maaari ko raw ba siyang samahan. Napakunot noon naman ako at nagtanong kung saan siya pupunta. Sisilip lang sana ako sa bahay namin. Aniya pa tumingin ng seryoso. Batid kong delikado ang pumunta sa bahay ng dalaga. Isa pa, ang ikinakatakot ko, Sir Casper, ay baka makita siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Kaya naman nag-isip na lamang ako ng paraan para hindi siya matuloy na umalis ng bahay. Sinabi ko sa kanyang may importante akong gagawin, kaya hindi ko siya masamahan. Ganun ba? Sige, ako na lang. Maiksing sambit niya. Huwag ka na munang pumunta sa bahay niyo. Baka mamaya ay makita ka pa nung taong nanakit sa'yo nung nakaraan. Wika ko pa sa kanya. Sa mahinahong boses ay sinabi niyang may kailangan lang daw siyang malaman. Kaya gusto niyang pumunta sa bahay nila. Tsaka may kukunin lang akong gamit. Yung iniwan ni nanay sa akin bago siya namatay. Kailangan kong makuha yon. Aniya pa. At mababaka sa mukha niya na determinado siyang puntahan ang bahay nila. Hindi ba pwedeng sa susunod ka na lang pumunta? O kaya ako na lang ang pupunta? Ituro mo na lang sa akin kung saan banda ang bahay niyo. At ako na ang kukuha ng gamit na sinasabi mo. Saad ko pa sa kanya.
Sunod-sunod na umiling siya at nagsabing hindi raw pwede. Dahil hindi ko daw alam ang bagay na sinasabi niya. Isa pa ay, siya lang ang nakakaalam kung saan iyon nakalagay. Bago kasi siya hinabol ng lalaki ay isiniksik niya iyon sa bakuran ng bahay nila. Matapos siyang magsalita ay nagpaalam na siya at dagli-dagli nang lumabas ng kwarto. Napapailing na lamang ako at sumunod na lamang sa dalaga. Dahil sa kahit na may bahid na galit ang nararamdaman ko sa ginawang pagsisinungaling ng dalaga, mga kaaswang, ay naaawa pa rin ako sa kanya. Hindi ko nga alam kung awa pa ba ang nararamdaman ko o ano. Tara, samahan na kita. Wika ako at sinabayan na siya ng lakad. Ha? Pero di ba ang sabi mo may importante kang gagawin? Aniya pa at sandali akong tinignan. Matitiis ba naman kitang pumuntang mag-isa doon? Gayong alam kong mapanganib ang lugar na pupuntahan mo. Saad ko sa kanya. Nasipat kong pasimpleng napangiti ang dalaga. Pagkatapos ay nagpasalamat sa akin dahil sasamahan ko raw siya. Wala iyon. Basta, bilisan lang nating kunin ang mga gamit na kukunin mo at umalis din tayo kaagad para walang makakakita sa atin. Mamaya mayari pa tayo doon. Wika ko pa sa kanya. Bago kami lumabas ng bahay ay nagpaalam na muna kami kay Lola Edith. Tapos ay kinuha ko na ang susi ng motor. Naisip ko kasing motor na lang ang gagamitin ko para mas mabilis kaming makarating. At isa pa ay hindi masyadong pansinin ng mga kababaryo ang motor. Kapag kasi sasakyan ang papasok sa looban ng baryo ay madaling mapansin iyon ng mga tao. Kaya't motor lamang ang gagamitin namin para hindi kami masyadong pansinin. Hindi naman nagtanong si Lola Edith kung saan kami pupunta. Ang sabi niya lang ay mag-iingat umano kami sa pupuntahan. Noon ngang bumibiyahe na kami ay hindi ko maiwasang kabahan. Sa paglipas naman ng ilang sandali ay binabagtas na namin ang looban ng baryo at binilisan ko ng bahagya ang pagpapatakbo. Nang makarating na kami sa liblib na lugar, ay hindi na makakapasok pa ang motor na sinasakyan namin. Kung kaya naman ay napagpasyahan na lamang naming lakarin ang makipot at masukal na daanan papunta sa bahay ng dalaga. Makalipas nga ang ilang minutong lakaran ay natanaw na namin ang nag-iisang bahay na napapalibutan na ng mga nagtataasang damo. Wasak na rin ang bubungan at ang dingding ng bahay. At mahahalata mong para talagang sinadya iyong wasakin ng kung sino man. Nakita kong nanginginig ang mga balikat ng dalaga at patakbong lumapit sa bakura ng bahay. Mabilis naman akong humabol sa kanya. Dahil baka mamaya ay may nakaabang palang panganib sa bahay na iyon. Sandali lang, huwag kang magmadali. Magkaramdam ka muna at baka mamaya ay may makakita sa'yo dito. Pagpipigil kong wika sa kanya. Sinabi niya namang wala namang makakakita umano sa amin. Dahil may kadiliman naman na. Isa pa ay sila lamang ang naninirahan sa liblib na lugar. At bibihira lamang na may nagagawing tao roon. Maliban na lamang kung talagang sasadyain. Yun na nga ang sinasabi ko sa iyo. Naisip ko kasing baka mamaya ay isa sa mga taong pumaslang sa pamilya mo ang matyagang naghihintay sa pagbabalik mo dito. Mariing sabi ko sa kanya. Mabuti na lamang at nakinig siya. Sandali muna akong nagpalingalinga at nakaramdam sa buong paligid. Noong mapagtanto kong wala namang tao ay tsaka pa lamang kami nagpatuloy maglakad ni Tanya.
Nang makalapit na nga kami sa bahay ay sunod-sunod nang tumulo ang mga luha ng dalaga. At di nga kalaunan ay hindi na niya napigilan pa ang paghagulgol. Iyak siya ng iyak habang binabanggit ang pangalan ng kanyang ina't ama. Mga bahid ng natutuyong dugo sa sahig na lamang ang aming naabutan. Marahil ay nailibing na ang mga magulang ni Tanya sa kung saan man. Nang mga sandaling iyon mga kaaswang ay awang-awa na ako sa kalagayan ng dalaga. Halos maglupasay na ito sa kakaiyak. Nilapitan ko siya at inalo. Sinabihan ko siyang huwag nang umiyak dahil kahit anong iyak ang gagawin niya ay hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga sa ngayon ay tatagan niya ang sarili. Napayakap naman ang dalaga habang patuloy pa rin sa pag-iiyak. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Sabi ko sa kanya habang hinahapuhap ang likod para kumalma sa kakaiyak. Makalipas naman ang ilang sandali ay kumalma na siya. Sinabihan ko siyang dalian na naming kunin ang bagay na sinasabi niya para makaalis na kami dahil madilim na ang buong paligid. Saan mo ba nilagay ang sinasabi mong gamit? Ako na ang kukuha para mapadali. Tanong ko sa kanya. Hindi mo pwedeng hawakan ang gamit na sinasabi ko. Ako na ang kukuha. Aniya pa at mabilis nang pinunasan ng mga luha. Pagkatapos ay umikot siya sa likurang bahagi ng bahay. Sumunod naman ako. Pagkaikot ko sa likuran ay nakita ko nang may hawak-hawak na siyang maliit na bagay. Mabilis na itiniklop ni Tanya ang kamay niya. At pagkatapos ay inilagay niya sa bulsa ang bagay na nakuha niya. Ngunit bago niya pa man na itago ay nakita ko na ng malapitan. Ang masasabi ko lang mga kaaswang ay maihahambing ko iyon sa pinakamaliit na holen. Kaya nga lang ay nakita kong parang malagkit iyon at parang tumitibok. Tapos ay nalanghap ko ang napakabantot na amoy. Daig pa ang amoy ng patay na daga. Sandali pa akong napatakip ng ilong at nagtanong kung ano ang bagay na itinago niya sa bulsa. Bakit ganoon na lamang kabaho? Wala lang to. Halika na. Tugon niya at nagpatiunan ng maglakad. Akmang maglalakad na sana ako para sumunod sa kanya, ay bigla na lamang may lumalagabog sa likuran ko. Napaiktad naman ako at agarang napalingon. Pagkalingon ko nga ay halos tubuan ako ng kilabot sa katawan. Gawa ng isang nakakapangilabot na nilalang ang tumambad sa akin. Nagbabaga ang mga matang nakamulagat at walang tigil sa paglalaway, habang nanlilimahid sa langis ang buong katawan at mabalasik na nakatitig sa akin. Nang matitigan ko iyon ay talagang nangapal ang buong katawan ko dahil sa kilabot na nararamdaman. At sa totoo lang mga kaaswang, aaminin kong pagramdam ko ng mga oras na iyon ay biglang umurong ang dila ko. Hindi ako makapagsalita o maging sigaw man lang, ay walang lumalabas sa bibig ko. Nanigas na rin ang buong katawan ko at sandaling na estatwa. Bago pa man ako madambahan ng nakakapangilabot na nilalang, ay may kamay na matutulis ang mga kuko at may makakapal na balahibo ang humablot sa balikat ko. Palayo sa nilalang na kamunti ka nang dumamba sa akin. Noong tignan ko ang humablot sa akin ay nakita kong si Tanya iyon. Hindi ako nagkakamali dahil sa kahit na napakapangit na ng wangis nito ay kapareho nito ang damit ng dalaga. Yun nga lang ay medyo wasak na iyon.
Pagkablot niya sa akin ay umangil ng napakalakas ang nilalang na dadambasa na sa akin. Kaya muli akong napatingin. At mukhang nanggigigil at galit na galit iyon, mga kaaswang. Kasunod noon ay may isa pang napakalaking aso ang lumabas mula sa kasukalang talahiban. Noong tignan ko uli ang dalaga ay nagbalik na iyon sa normal na kaanyuan. Subalit, sira-sira na ang damit nito. Mabilis ko namang hinubad ang suot kong jacket at ipinasuot sa dalaga. Hayaan niyo na kaming makaalis dito kung ayaw niyong may mangyaring hindi maganda sa inyo. Wika ng dalaga sa garalgal na boses. Nung balingan ko naman ang dambuhalang nilalang na sinabihan ni Tanya, ay naging isa na iyong matandang may mahahabang mga buhok na nagsisipagliparan, at ang isa naman ay ang lalaking nakita ko noong gabing nalaman ko ang pagkatao ng dalaga. Wala naman kaming gusto kundi ang sumama ka sa amin. Pinapangako naming walang masasaktan sa oras na sumama ka sa amin. Hahayaan naming mamuhay ng matiwasay ang lalaking iyan basta't sasama ka. Tugon ng matandang babae sa paos at garalgal na boses. Hindi nakasagot ang dalaga sa sinabi ng matanda at nananatiling nakatingin lamang ito sa dalawa. Anong kailangan niyo sa kanya? At bakit ba gigil na gigil kayong sumama siya sa inyo? Pagmamatapang na tanong ko, kahit na abot hanggang langit ang kabog ng dibdib ko. Tinitigan ako ng masama ng matanda at nagwikang, wala akong karapatang magtanong kung bakit gustong gusto nilang makuha ang dalaga. Dahil isa lamang akong pipitsuging ordinaryong tao. Kung ayaw mong may mangyari sa'yo at sa pamilya mo, mas maigi nang iwan mo na si Lauren dito at umuwi kang mag-isa. Pagbabanta pang wika ng lalaking nanlilimahid sa langis. Hindi ko iiwanan si Tanya dito. Uuwi kami sa bahay na magkasabay. Tanya, iba na pala ang pangalan mo ngayon, iha. Kailan ka pa nagpalit ng pangalan? Pangungot siyang wika pa ng matanda. Hindi naman nakasagot ang dalaga, bagkus ay nararamdaman ko siyang parabang nanginginig sa takot. Matagal ka na naming pinagmamasdan, iha. Kahit saan ka magpunta ay hindi ka na namin titigilan pa hanggat hindi ka magiging asawa ng anak ko. Wika pa ng matanda. Sumagi sa isipan ko ang matandang nakita ko sa palengke at ang lalaki. Sa isip-isip ko, hindi kaya sila ang nakita ko noon sa palengke. Hindi lang ako sigurado gawa na ang kulubot ang mukha ng matandang nakikita ko ngayon at halos magtukla pa na ang mga balat ng matanda. Huwag kang sasama sa kanila. Alam kong hindi ka masama, Tanya, o Lauren man ang totoo mong pangalan. Pero ang dalawang yan, ramdam na ramdam ko ang kasamaan ng budhi nila. Wika ko sa dalaga at hinawakan siya sa kamay. Nang marinig naman iyon ng matanda ay biglang nagiba ang reaksyon ng mukha nito. Naging mabalasik iyon. At nakaamba na namang susugurin ako habang nakaangat ang kamay na may nagsisipagtulisang kuko. Subalit bago pa man makakilos ang nilalang ay may malakas na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa likuran namin. Tigilan niyo na yan, inosyensya. Ako ang makakalaban mo sa oras na may mangyari dyan sa dalawa. Mabilis naman kami napalingon ng dalaga. Pagkalingon ko nga ay nakita ko ang lalaking may katandaan na ang papalapit sa amin. Kaagad niyang hinawakan si Tanya at sinabihan akong sumama kaming dalawa ni Tanya. Tiyong, sambit ng dalaga at sumunod sa matanda. Sumunod na din ako sa kanila.
Samantalang ang dalawang nilalang ay nananatiling nakatayo habang sinusundan kami ng tingin. Pagkalabas namin sa talahiban ay nakita kong may nakaparking na sasakyan. Iha, sumakay ka na. Ikaw boy, sumunod ka sa amin. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka susundan ng dalawang aswang na yon. Takot lang nila sa akin. Wika pa ng matanda tapos ay sumakay na ito. Ako naman ay nagmamadali ng lumapit sa motor at pinaandar iyon. Pagkaalis ng sasakyan lula ng dalaga ay sumunod na ako sa kanila. Nang makalayo na kami ng bahagya ay nakarinig na ako ng malalakas na huni ng wakwak at malalakas na pagpagaspasan. Nakita ko namang mula sa bintana ng sasakyan ay ikinumpas ang kamay ng matanda. At sa palagay ko ay sinasabi niyang huwag akong matakot at magpatuloy lang sa pagsunod sa kanila. Takti naman, ano ba tong napasukan kong sitwasyon? Kamuntika na ako kanina. Sambit ko pa sa sarili habang seryosong nagpapatakbo ng motor sa mahabang daanan palabas ng baryo. Nang makalayo na nga kami ng bahagya sa dalawa, ay nakarinig na ako ng malakas na huni ng wakwak at mabibilis na pagpagaspasa ng mga pakpak. Nakita ko namang mula sa bintana ng sasakyan ay ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay. Sa palagay ko ay ipinapahiwatig niyang huwag akong matakot at magpatuloy lamang sa pagsunod sa kanila. Takti naman, ano ba tong napasok kong sitwasyon? Kumuntika na ako kanina. Sambit ko pa sa sarili habang seryosong nagpapatakbo ng motor sa mahabang daanan palabas ng baryo. Sa paglipas nga ng mga minuto, nananatiling nakasunod lamang ako sa kanila. Ay nakikita kong parang pamilyar sa akin ang lugar na tinatahak namin. Pakiwari ko ay parang napuntahan ko na talaga ang lugar na iyon at hindi ko lang matandaan kung kailan ako nakapunta sa lugar na iyon. Hindi naman naglawan ay pumasok kami sa isang iskinita at huminto kami sa isang malawak na bakuran. Pagkahinto namin ay natanong kung may dalawang matatandang lalaki ang lumabas ng bahay. Agad na tumakbo si Tanya at niyakap ang dalawang matanda. Nang tuluyan na akong makalapit sa kanila ay napag-alaman kong mga lolo pala iyon ng dalaga. Isa-isa niya akong ipinapakilala sa kanila at nalaman kong kaanak sila ng ama ni Tanya. Pagkapasok pa lamang namin sa loob ng bahay ay nakalanghap na ako ng napakasangsang na amoy at para bang kasing amoy iyon ng naburong dugo. Hindi rin maganda ang presensya ng bahay at ang bigat sa pakiramdam. Maupo ka, iho. Sandali at ipaghahanda kita ng makakain. Aniya pa ng matandang si Lolo Miroy. Sige po, maraming salamat po, tugon ko. At napaupo na nga sa mahabang upuan. Nga pala, ang balita ko ay ikaw ang nagligtas sa pamangkin ko. Tanong ng tiyuhin ni Tanya. Tumango naman ako at isinalaysay ang lahat ng pangyayari noong gabing nakita ko ang dalaga. Maraming salamat pala sa pagligtas mo dito sa apo namin. Kung hindi dahil sa iyo ay baka napaano na siya. Wika pa ng lolo ni Tanya na nagngangalang Tomas. Wala ho iyon. Kahit sino naman po siguro kapag nasa ganoong sitwasyon na ang taong nakaharap nila ay panaguradong iyon din ang gagawin. Tugon ko sa matanda. Makaraan nga ang ilang minuto ay dumating na ang pagkain. Narinig kong nagsabi si Tandang Meroy na kumain na raw muna kami ni Tanya. At mamaya lang pagkatapos kumain ay may pag-uusapan kaming mahalagang bagay.
Sandali kong tinitigan ang pagkaing nakahain, lalo na ang ulam na dinugo ang nakahain. Umuusok-usok pa iyon at nalalanghap ko pa ang napakabangong samyo. Subalit, nakikita kong para bang hilaw pa ang dinugo ang nakahain. Huwag kang mag-alala, iho. Malinis ang pagkaing iyan at karne ng hayop ang dinuguang nakahain sa lamesa. Kaya wala kang dapat ikabahala. Saad pa ng lolo ni Tanya. Matapos kong marinig ang sinabi niya ay bahagya akong nakaramdam ng hiya. Dahil sa baka mamaya ay kung ano pa ang iisipin ng mga iyon. Sige na, iho. Sabayan mo na ang aming apong kumain. Aniya pa ulit. Humingi ako ng pasyensya at nagsandok na nga ng pagkain. Habang kumakain nga kami ay nakita kong sarap na sarap sa pagkain ng dalaga. Ganadong ganado. Sinabihan ko siyang magdahan-dahan lang dahil baka mamaya ay mabilaukan siya. Oo nga naman, apo. Magdahan-dahan ka lang sa pagkain. Marami pa namang pagkain niluto ang tiyang Lourdes mo. Kaya hinay-hinay lang. Aniya pa ng kanyang lola. Sa paglipas nga ng ilang minuto at natapos na kaming kumain, ay nag-usap-usap na kami sa bulwagan. Matamang nakikinig lamang ako sa pinag-uusapan nila at doon nga ay narinig kong angkan sila ng mga asbo. Humingi rin sila ng tawad sa dalaga at sinabing hindi sila dumating sa tamang oras nung mga panahong nasa trahedya ang pamilya ng dalaga. Noong dumating umano sila ay huli na ang lahat sapagkat hindi na nila nadatnan pang buhay ang mga magulang ng dalaga. Labis-labis nila iyong ikinalungkot pero nung nakumpirma nilang buhay pa ang dalaga ay nagkaroon sila ng pag-asa. Kung kaya't halos araw-araw ay binabalikan ng tiyuhin niya ang bahay ng pamilya ni Tanya at nagbabaka sakaling isang araw ay babalik pa ang dalaga. Hindi nga kami nagkamali sa iniisip. Kaya lang kamunti ka na namang mapahamak ang pamangkin ko. Mabuti na lamang talaga at dumating ako sa tamang oras. Uwi ka pa ng tiyuhin ito. Teka lang ho, matanong ko lang. Bakit gustong-gusto nung dalawang taong iyon na kunin si Tanya? Hindi ko na napigilang makisabat sa kanila. Nagulat pa sila kung bakit Tanya ang tawag ko sa dalaga. Sumagot naman ang lolo ng dalaga at nagsabing kaya gustong-gusto nilang kunin ang apo nila sa kadahilanang nais nilang ipakasal ito sa anak ni Inocencia. Sapagkat ang ama ni Tanya ang pinakamalakas sa kanilang angkan at dahil sa namatay na ang mga magulang niya, tiyak sa kanya iniwan ang binhi ng pagiging pinakamalakas na aswang sa buong angkan. Kung kaya't ganun na lamang kahumaling ang angkan ni Inocencia na makuha ang dalaga. Napakatuso talaga ng matandang yon. Nga pala, may nasagap akong balitang ang angkan nila ang nagpakalat sa buong baryo na ang pamilya ng apo ko ang namiminsala sa karasang nangyayari sa buong baryo. Umanda talaga sila sa akin. Nanggigigil na sambit ng lolo ni Tanya. Matapos nilang pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa pamilya ng dalaga, ay nagpulong-pulong na sila kung ano ang mga dapat gawin. Matapos nilang magpulong-pulong ay nagsipaghanda na sila ng mga kagamitan. Habang naghahanda sila ng mga kagamitan ay nagulantang na lamang ako nang biglang lumagapak sa labas ng bahay. Agaran akong napatayo at nagmandaling sumilip sa sewang ng bintana. Dito ka lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas. Natitiyak kong hindi na nakapagpigil pa ang angkan ng matandang yon. At sila na mismo ang sumugod dito sa teritoryo namin. Wika pa ni Tandang Miroy sa akin. Sabay tapik sa balikat ko. Tinawag naman ng tiyuhin ang dalaga. Sumunod raw ito sa kanya sa loob ng silid ng kanyang lolo. May pag-uusapan umano silang mahalaga. Dito ka lang muna.
Pupunta lang ako sa kwarto ng abuelo ko. Pasyensya ka na talaga ha. Wika sa akin ng dalaga. Sige. Maiksi kong tugon. Sinundan ko na lamang ng tingin ang dalaga papasok sa silid na nakaawang. Habang naghihintay ako ay naririnig ko ang mga kakaibang huni ng nakakakilabot na angil ng hayop sa malawak at madilim na bakuran. Kaya't muli na naman akong nakaramdam ng takot sa sarili. Nang sipatin ko naman si Tandang Meroy, ay para na iyong asong nagpipigil lamang na umangil. Rinig na rinig ko pa ang pagsinghap niya, kaya naman mas lalo akong kinabahan. Dahil sa ako lang ang mag-isang normal na tao sa loob ng bahay, maya-maya pa ay naririnig ko nang sumigaw si Tanya. At para bang nahihirapan ito. Dali-dali naman akong tumakbo papunta sa silid para tignan kung ano ang nangyayari sa dalaga. Noon ngang nasa pintuan na ako mga kaaswang. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makita kong nakahandusay na sa sahig si Tanya at para bang namimilipit ito sa sakit. Akmang papasok na sana ako para saklolohan ang dalaga, ngunit mabilis akong pinigilan ni Tandang Meroy. Sinabi niyang hayaan ko raw ang dalaga dahil epekto lamang iyon ng binhing nilunok niya mula sa pamana ng kanyang ama. Tinanong ko sila kung anong ibig nilang sabihing pamanang binhi, kasi hindi ko talaga sila maintindihan noon. Tulad ng napag-usapan namin kanina, ang apo ko ang siyang nagmamana sa pagiging isang napakalakas na aswang sa aming angkan. Kaya nga gustong-gusto siyang kunin ng angkan ng mga abwak dahil gagamitin nila ang lakas niya para magapi ang ibang angkan ng mga aswang. Mahabang paliwanag nito. Awang-awa naman ako sa sinapit ng dalaga. Gawa nang nakita ko na ang mga ugat niya sa leeg na para bang nagpipigil huminga. Pulang-pula na rin ang mga mata at halos lumuwa na iyon. May nasisipat na rin ako mga naglalabas ang balahibo sa braso at mukha ng dalaga. Na sa totoo lang mga kaswang, gustuhin ko mang tulungan siya ng mga oras na iyon ay hindi ko magawa. Sapagkat minabuti ko na lamang nasundin ang sinasabi ng matanda. Rinig na rinig ko na ang kalabugan sa labas ng bahay at para bang nagbubugbugan. May mga alulong ng aso na rin akong naririnig na halos hindi na magkamayaw. Maya-maya pa ay nakita kong tumayo na si Tanya mula sa pagkakasalambak. Subalit iba na ang itsura niya. Isa na iyong nakakapangilabot na aswang at halos hindi ko may paliwanag kung anong klaseng nilalang. Pagkatayo niya ay mabalasik iyong tumingin sa akin at pagkatapos ay mabilis nang lumundag sa bintana. Agara namang sumunod ang tiyuhin ng dalaga at ang kanyang lolo. Samantalang si Tandang Meroy naman ay hinila niya ako pabalik sa bulwagan at sinibayang doon lamang ako manatili at huwag na huwag lumabas ng bahay anuman ang mangyari. Matapos siyang sabihin iyon ay mabilis na siyang lumabas. Pagkatapos ay isinarang maigi naman ni Aling Lourdes ang pintuan. Nang tignan ko naman siya ay walang humpay ang pagtulo ng laway at nanginginig-nginig na para bang may sakit na epilepsy. Diyos me, ano ba itong napasok ko? Bakit napapalibutan ako ng mga aswang? Sambit ko sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Uupo ba ako o ano? Pakiwara ko doon ay ihing-ihi na ako. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo papunta sa banyo. Mula sa bulwagan kasi ay natatanaw ko ang banyo. Noon ngang nagbanyo na ako ay may malakas na kumalabog naman sa bubungan. Kaya't napaiktad ako at napatingala. Napapamura na lamang ako sa aking isipan dahil hindi ko lubos akalaing mapupunta ako sa bahay ng mga aswang.
Nang matapos na nga akong umihi ay bumalik na ako sa bulwagan at pasimpleng sumilip sa sewang ng bintana. Noon ngang makasilip na ako, Sir Casper, ay ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng nakikita ko ang dalawang nilalang na nagsasalpukan. Samantalang ang iba naman ay walang tigil sa pagdumugan. Ngunit mas natuon ang atensyon ko sa dalawang nagsasalpukan. Gawa ng hinding-hindi ako magkakamaling ang isa sa mga iyon ay si Tanya. Walang kahirap-hirap na dinadambahan ni Tanya ang nilalang at pagkatapos ay mabilis na niya iyong itinapon. Lumalagapak naman sa lupa ang nilalang na iyon kapag itinapon niya. Subalit, mabilis iyong tumayo at walang ano-ano'y sinusunggaban na naman siya. At bago pa man makasunggab ang nilalang sa dalaga, ay mas mabilis pa sa kidlat na makaiwas si Tanya. Tapos ay walang pag-alinlangan siya naman ang sumunggab sa nilalang, sabay kinagat iyon sa balikat. Nakita kong umangil ang nilalang at agarang itinulak ang dalaga. Nang mga oras na iyon ay para bang nanonood ako ng pelikula at halos hindi ko malamdaman at halos namamanhid ang buong katawan ko dahil sa takot. Yung para bang hindi na ako nakaapak sa sahig. Ngunit bago pa man maitulak ay mabilisan ng ginilitan ni Tanya ang liig ang aswang. Nang malagutan na nga ng hininga ang aswang ay iba naman ang hinarap ng dalaga. Kung ano ang ginawa niya sa unang aswang ay iyon din ang kinahinatnan ng iba niya pang nakakalaban. Pigil hininga ang ginagawa ko habang nanonood sa labanang nangyayari sa labas ng bahay. Hindi kalaunan ay nakita kong unti-unti nang nagsisipag-atrasan ang kampon ng mga abwak. At mukhang susurrender na ang mga iyon. Gawa nang nakita kong napatay na ng dalaga ang matandang si Inosensya. Sa paglipas nga ng mga sandali ay natapos na ang labanan, kaya't naglakad na sila pabalik sa loob ng bahay. Umalis na rin ako mula sa pagkakasilip at lumapit sa may pintuan. Nang mapagbuksan na iyon ni Aling Lourdes, ay bumalik na sila sa normal na kaanyuan. Nakita kong may mga galos ang dalaga sa braso. Mabilis ko naman siyang nilapitan at tinanong kung ayos lang ba siya. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Ngiting tugon niya sa akin habang hinihingal. Mabilis namang itinakip na Aling Lourdes sa katawan ng dalaga ang tuwalya dahil sa sira-sira na ang suot niyang damit. Matapos gawin iyon ng matanda ay pumunta na ito sa kusina at ipinagtimpla sila ng kape habang ginagamot ang mga sugat. Ano po sa tingin niyo, Tiyong? Babalik pa kaya ang mga alipores ni Inosensya para gantihan tayo? Tanong ng dalaga sa kanyang tiyuhin. Sa tingin ko naman hindi na. Nagitaan mo naman kanina ang itsura ng mga yon. Takot na takot nung mapatay mo ang matanda. Biglang nabahag ang mga buntot. Natatawa pang wika ng tiyuhin niya. Oo nga naman, Apo. Huwag kang mag-alala. Dahil natitiyak kong hindi na babalik pa ang mga alipores na Inosensya. Ipanatag mo na ang loob mo. Sigundang wika ng lolo niya. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Tanya matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Maya-maya paya ako naman ang binalingan ng matanda at tinanong kung ayos lang ba ako. Sa nag-aalangang boses ay tumango ako at sinabi sa kanyang ayos lang ako. Pasensya ka na, iho, kung sa ganitong sitwasyon mo nakita ang angka namin. Hindi naman talaga kami masamang aswang. Namumuhay kami ng tahimik at nakikisama kami sa mga ordinaryong tao. Pero sadyang may mga ibang nilalang talagang ang hanap palagi ay gulo. Wika pa ng tiyuhin ni Tanya. Matapos nga ang pangyayaring iyon, mga kaaswang, kinabukasan ay napagpasyahan kong iwan na lang si Tanya
Total naman ay kasama niya na ang mga kaanak niya. At paniguradong ligtas siya dahil hindi siya pababayaan ng mga ito. Umuwi nga akong mag-isa mga kaswang. Nagulat pa nga si Lola Edith nang makita niya ako. Kaagad na hinanap niya si Tanya kung nasaan umano ito. Huminga muna ako ng malalim at inayang umupo si Lola Edith. Pagkatapos ay inamin ko sa kanya ang lahat-lahat. Sandaling nagulat at hindi makapatingwala ang aking abuela. Pero hindi kalaunan ay naipaliwanag ko naman sa kanya ng maayos. Hindi na po babalik sa atin si Lauren, Lola. Lauren po ang totoo niyang pangalan. Hindi po Tanya. Wika ko kay Lola Edith. Tumahimik siya ng ilang minuto at pagkatapos ay nagwikang. Anong magagawa natin kung talagang iyon ang nakatadhana sa kanya? Ang mahalaga ay nasa ligtas na kamay na ang dalaga at hindi na siya hayaan pa ng mga kaanak niyang mapahamak. Tama po kayo, Lola. Kasi kung nasa atin pa po siya, baka mapahamak lang siya. Tugon ko. Pakiramdam ko ng mga araw na iyon ay parang may kulang sa loob ng bahay. Maging si Lola Edith ay buong maghapong tahimik at nagkukulong sa silid nito. Lalabas lamang siya kapag kakain na. Tigil ko muna yung kwento, medyo naiiyak ako. Sa totoo lang mga kaaswang, parang nangingilid yung luha ko. Tiga lang, sandali. Pagpatuloy na natin. Si Muna naman ay ganoon rin ang ginawa. Tahimik lamang kami sa pagkainan habang kumakain. Pagkatapos ay kanya-kanyang pasok na ng kwarto kami ni Lola. Tapos si Muna ay naghuhugas na. Kinabukasan, nagising na lamang akong parang ang saya-saya ng buong kabahayan. Naririnig ko ang tawanan ni Lola Edith at si Lauren. Baliw na yata ako Sambit ko sa sarili nang maalala kong wala na pala si Lauren sa bahay. Kaya imposibleng maririnig ko ang boses niya kapag nakikipagtawanan kay Lola Edith. Ano bang nangyari sa akin? Bakit bigla akong naalala ang dalagang yon? Tanong ko pa sa sarili at bumangon na. Nang maglakad na ako papalapit sa pintuan, ay naririnig ko pa rin talaga ang boses ng dalaga. Sa pagkaramdam ko ay totoo na talaga yon at hindi na guni-guni. Nagmadali na nga akong lumabas ng kwarto at nang makalapit na ako sa sala ay nakita ko nga si Lauren. Nakaupo siya katabi ng abuela ko habang nakikipagtawanan. Kasama niya rin ang iba pang mga kaanak niya, kabilang na si Tandang Meroy at ang lolo niya. Nakangiting lumapit sa akin ng dalaga at pagkatapos ay tinanong ako kung bakit ko raw siya iniwan. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat. Nang araw ngang iyon mga kaswang ay nagtapat na ako ng nararamdaman ko sa dalaga. Tumugon naman siya. Napagtanto ko kasi na siya talaga ang kulang sa buhay ko at wala akong pakialam kung aswang man siya. Kaya kunting katanungan lang sa inyong mga lalaki. Kung kayo ba sa katayuan ko, mamahalin niyo pa ba siya o hindi? At para naman sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, deserve ba ni Tanya o ni Lauren ang mahalin ko siya ng tapat at totoo? Balik tayo sa kwento. Tumugon naman siya at nagsabing mahal niya rin umano ako. Sang-ayon naman ang mga kaanak ng dalaga, kung kaya't hindi kalaunan ay naging kami na. Nagpakasal kami ni Tanya at kalaunan ay dito kami naninirahan sa may Mindanao. Ginusto kong dito na bumili ng mga lupa. Naglaga kami ng mga hayop at kung ano-ano pa. Nagpatayo ng negosyo sa bayan. Mas tahimik kasi dito kahit sabihin ninyong maraming gulo sa Mindanao. Pero nandito kami sa lugar na
walang pakialamanan ng mga kapitbahay. Sa ngayon po ay may 3 na kaming anak, magaganda at gwapo, 2 babae at 1 lalaki. Nung una ay naging masama man ang pagiging bakasyon ko, pero kalauna naman ay ito na, naging masaya ako sa huli. Hanggang dito na lamang ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking kwento. Mabuhay po kayo. Muli po, ako po si Rex ng taga Mindanao na at hindi na taga Maynila. Alright. Ito po si Sir Casper ang nagsasabing magkape ka muna.